guys, welcome to my channel. At ipagpapatuloy natin sa video natin ito ang ating topic na pinag-uusapan tungkol sa the blueprint of God. Ang blueprint of God ay mayroong 7 kabanata nating pag-uusapan o katotohanan dapat nating malaman tungkol sa paglikha ng Diyos sa tao. Ito ang blueprint na tinatawag na the doctrine of man, kung paanong nilikha ng Diyos ang tao, at ang tao na nilikha ng Diyos ay nagkaroon ng pangyayari na naging dahilan upang maranasan ng sangkatauhan ang kahirapan, sakit, karamdaman. So dito ating pag-uusapan sa video ito, sapagkat ang topic po natin ngayon ay nasaan na po tayo, nasa ikalawa na katotohanan, sapagkat ang una po ay man's creation. Ang ikalawa po is man on provision. Yung ang tao nasa antas ng pagsubok. Yan ang provision. At ang ikatlo ay ang pagkahulog ng tao, the fall of man. At ang ikaapat na katotohanan tungkol sa nilikha ng Diyos, tungkol sa tao, the effect of the fall, yung mga epekto ng pagkahulog o pagkakasala ng tao. At ang ikalima ay God's appraisal of man, yung pagbibigay ng halaga ng Diyos sa tao. At ang pang-anim ay man's part in redemption. So ang tao ay bahagi ng kanyang pagtutubos ng Diyos. At ang kapito ay man's destiny, yung destinasyon ng tao. So napakalaga na ang katotohanan ito ay ating malaman upang wala tayong idahilan sa harap ng Diyos pagdating ng panahon sa araw na yun. Ang bawat isa ay haharap sa hukuman ng Diyos. At hindi natin pwedeng ikatuwiran na sabihin hindi ko po alam, dahil hayag ang salita ng Diyos sa mga dako. Facebook, YouTube, television, o saan man dako, kaya sa mga lansangan, sa mga was, ipinangangaral ang salita ng Diyos. Ang tanong nga lang, gaano ka nagkaroon ng interest na magkaroon ng salita ng Diyos o tinatawag na Bible, upang magkaroon ng personal na pagkaalam at pagkaunawa, magkaroon ng personal na pagsiyasat o pagsaliksik sa banal na salita ng Diyos. So para sa akin, noong 1998 ng mga alas 9 ng umaga, hawak ko ang Bible, at ang Bible na nakita ko ito, ganito. Nakita ko na may nag-spark na liwanag ng alas 9:30 ng umaga. Yung liwanag na nag-spark ay yung parang posporo na isinindi mo, ikiniskis mo sa kiskisan, na yung ilaw niya is biglang gumaganon. At doon ko nakita, at mula noon nagkaroon ako ng interest, nagkaroon ako ng desire sa Bible. So ang topic natin ngayon ay the man on provision, yung ang tao na inihanda ng Diyos sa pagsubok. So bakit nga ba sinusubok ng Diyos ang tao? Upang malaman kung ang tao ay pipiliin niya ang buhay o kamatayan. Pero ang pasyahan ng tao ay mas pinili niyang kamatayan. Kaya nga, titingnan natin kung bakit.
Una sa Genesis chapter 1, dito natin makikita yung plano ng Diyos. Na sabi ng salita ng Diyos sa 26 to 28, Genesis chapter 1, and God said, let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So yun yung layunin ng likay ng Diyos ng tao. Nangdalhin ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, sa Garden of Eden. Nangdalhin niya ito. Dito nagkaroon ng pagkakataon. Kaya sabi sa Psalms chapter 8, ayon sa awit chapter 8 verse 2, when I consider, sa verse 3, sabi, when I consider the heavens, the works of thy fingers, the moon, the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest them? Visitest him. For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hand. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, and the fowl of the air, and the fish of the sea, whatsoever passeth through the paths of the sea. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Dito sa Psalms chapter 8, binigyan ng Diyos ng kapamalaan ng tao upang magkaroon ng kapamalaan sa buong lupa at upang punuin muli ang lupa. Why punuin muli? Replenish. Magkaroon muli ng tao at paramihin. Sapagkat meron pong tinatawag na pre-Adamite. Bago si Adan nilikha ng Diyos, may nauna pang tumira at nakatira sa lupa. At hindi yan ang ating pag-uusapan yun dahil may panahon para dyan yung tinatawag na the pre-Adamite revelation. So dito muna tayo sa kung paano nilikha ng Diyos ang tao at sinubok. So dito makikita natin na sa Psalms 72 verse 8, sabi dito, he shall have dominion also from the sea to sea, and from the river unto the end of the earth. So ganon yung kapamalaan na ibinigay ng Diyos sa tao, nang likhain ng Diyos ang tao. So ganon yung ibinigay sa atin na power, authority, and dominion. Ngunit dumating yung kapanahonan na ang utos ng Diyos sa tao is commanded to multiply and replenish the earth formerly by the pre-Adamite. So makikita natin na mayroong pre-Adamite race o mga lahi. Dito makikita natin na sabi sa Genesis chapter 1 chapter 9 verse 1, and God blessed Noah and his sons, and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Kung titingnan natin ang Genesis ito ang sinabi ng salita ng Diyos sa verse 27 to 28.
So 28 ang sabi, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea. Replenish, yung word na replenish, yun din yung sinabi na word kay Noah. Ibig sabihin, before na nagkaroon ng Adam's generation, before na nagkaroon ng Adamite, meron pang pre-Adamite people. Kaya nga pagdating sa chapter 9, patapos hatulan ng Diyos ang lahi ni Adan at ang natira si Noah, nagsabi ang Diyos muli, replenish the earth. Sabihin, punuin niyo muli. Magkaroon muli ng pagdami ng tao. Ngayon, ang sinabi rin ng Diyos kay Adan, na sinabi naman ng Diyos din kay Noah after the flood. So, ibig sabihin, totoo na merong pre-Adamite generation or race of man. Kaya dito makikita natin na given responsibility to tend the garden to keep all the enemies. Meron kaaway na tinutukoy ang Genesis chapter 2 verse 15. Sabi dito, and the Lord took God, and the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to keep it, to dress it, and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, every tree of the garden that thou mayest eat, but of the tree the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for the day, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So nagkaroon ngayon ng katunggaliang tao. Sino ang katunggali ng tao? Merong tao, merong pinapaunawa ang Diyos dito na maaari silang dalhin sa pagsuway. Kaya ang Diyos naglagay ng panuntunan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, given full liberty but with one restriction. Sabi ng salita ng Diyos, binigyan sila ng kalayaan, ngunit mayroong isang ipinagbawal. Sabi ng salita ng Diyos, but of every tree of the knowledge, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ibig sabihin, sinasabi na nga, given full liberty. Binigyan sila ng buong kalayaan. Kumuha, kumain, mag-enjoy sa mga bunga na magbibigay sa kanila ng kabusugan at upang magkaroon ng kalakasan ng kanilang mga pisikal na katawan. Dito, ipinakita na ang sabi ng Diyos sa verse 17, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So dito yung one restriction, yung isang pagbabawal, paghihigpit ng Diyos, sapagkat once na kumain sila doon sa sinasabi ng Diyos, pinagbabawal ng Diyos, yak ang kanilang kamatayan. Kaya nga, nangyari, man given eternal life and glory on condition that he had not sinned. So ang ibig sabihin, dito sa Garden of Eden, ibinigay ng Diyos yung buhay na walang hanggan, yung eternal life. Buhay na yon kung hindi sila magkakasala.
kung hindi sila magpapasya sa kanilang sariling kalooban na suwayin ang sinabi ng salitang Diyos. Kaya nga, man given eternal life and glory on condition that they had not sinned. So, ano nangyari? Sila ay nagkaroon ng encounter. Ito yung tinatawag na kaaway sa halamanan ng Eden. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng panuntunan, alam ng Diyos, ang tao ay nasa pagsubok. So, ang nangyari, man was created sinless. So, nilikha ng Diyos ang tao na walang kasalanan, but capable of sin or transgression, na maaaring magkasala at sumuway sa utos. At itong nangyari. Kaya nga, sa Genesis 16 to 17, nagbigay ang Diyos ng utos. Sabi niya, the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest eat freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Sapagkat sa oras na kumain ka nito, tiyak ang inyong kamatayan. Dito, ayon sa 1 John 3:4, ang salita ng Diyos ay nagbigay ng whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ano ba yung ibinigay ng Diyos kay Adan kay Eva? Batas ng pagsunod o batas para kanilang suwayin. So dito makikita na whosoever committed sin transgresseth the law. So nagkasala sila dahil sinuway nila ang sinabi ng Diyos. At yun ang dahilan. So, man tempted by Satan through the serpent. So ito na. Ito na yung pagkahulog ng tao, the fall of man. So pumapasok na tayo sa ikatlong katotohanan. Yung una is man's creation, number 2 is man's provision, number 3 is the fall of man. Yung pagkahulog na ng tao. So dito, man tempted by Satan through the serpent. So yun na, nangyari sa Genesis 3. Mas pinakinggan ng tao ang tinig at ang salita ng dyablo kaysa sinabi ng mga salita ng Diyos. So dito, nagkaroon ng pagtatagumpay ang dyablo. Nagtagumpay siya sa tao. Nasalip ang tao ay mamahala sa plano at layunin ng Diyos, pang pamalaan nila ang buong lupa, ay napunta ngayon ang pamamahalang ito kay Satanas, sapagkat naging alipin na ng dyablo ang tao. So, Eve was deceived to commit sin. So, ang ginamit, si Eva ang nadaya upang gumawa ng kasalanan. Sa Genesis 3 verse 6, and also sabi ng salita ng Diyos sa Genesis 3:6, ito na, and when the man saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and to the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So dito na, ito na yung nangyari, nakapasok ang kasalanan
dahil sa daya, kaya ingat po tayo. Kaya napakahalaga dapat may Bible po tayo. Pag may Bible po tayo, hindi po tayo madadaya. Si Adan at si Eva, nadaya sila. Dahil una, hindi sila humawak sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawa, hindi sila sumampalataya sa salita ng Diyos. Binaliwala nila ang tinig ng Diyos, binaliwala nila ang mensahe ng Diyos, binaliwala nila ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Binaliwala nila ang kalulatian na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya nang sila makinig at pinili nilang pakinggan ang diablo, ang nangyari, nawala sa kanila ang buhay. After 930 years, naranasan ni Adan ang kamatayan. Ngunit kay Eva, walang detalye na pinasulat ng Diyos. Naipasulat ng Diyos kay Moses ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Hindi pinasulat ng Diyos, hindi pinakita ng Holy Spirit kay Moses kung ano at ilan ang edad at kung anong dahilan ng kamatayan na Eva. Ang ipinakita lang ng Diyos, na pinasulat ng Diyos kay Moses, na si Adan, bagamat siya nagkasala at ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan, umabot pa siya ng 930 years before ang physical death. So ang ibig sabihin, nang si Adan, si Eva ay nadaya upang gumawa ng kasalanan, upang sumuway sa salita ng Diyos, naranasan nila ang tinatawag na spiritual death. Buhay sila sa physical, patay ang kanilang spiritual na buhay. So dito, sin was a voluntary act of the will, but instigate from without. So dito, ang kasalanan, sabi dito, ang kasalanan ay voluntaryo na paggawa ayon sa iyong kalooban. Ngunit ito ay nagsisimula at nag-uudyok mula sa labas. Sapagkat nang nilikha ng Diyos ang tao, likas sa tao yung karakter ng Diyos, yung image ng Diyos, yung wangis ng Diyos, at yung larawan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So wangis ng Diyos at larawan ng Diyos meron doon sa kalooban ng tao. Ngunit na ang kasalanan nanggaling sa labas, ipinasok, gustong ipasok sa kanila at tinanggap nila, nakapasok. Yan ang nangyari. Dumating ang kamatayan. So there was no sin in human nature. Inbred sin is the spirit and nature of the devil working in men. So dito na, ngayon na tayo. Makikita natin yung kasamaan ng diablo sa pamamagitan ng mga tao na kinakasangkapan ng diablo. Kaya nga dito makikita natin na sin was a voluntary act of the will, but instigate, ibig sabihin nag-uudyok ito. Ang nag-uudyok na para magkasala ang tao ay mula sa labas. Yun yung tinatawag na temptation of Satan. Ngunit kung alam natin ang katotohanan, malalaman natin. So nagbago na ang sitwasyon ng tao. Nawala yung kalulatian ng Diyos, nawala yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Sapagkat gaano katagal na muhay si Adan at si Eva na malaya sa kasalanan. Walang sinabi ang Diyos. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng clue na para sa kanya, sabi ni Pedro, ang hiwaga ng Diyos ay ganito. Ang isang araw ng tao ay katumbas ng 1,000 taon sa Diyos.
At ang isang libong taon sa Diyos ay katumbas lang isang araw. So, ibig sabihin, 1,000 taon para sa tao, isang araw lang sa Diyos. So, ganun ang hiwaga. So, isang araw lang na pag-enjoy ni Adan at na Eva na namuhay sila sa Garden of Eden na pinagdalhan sa kanila ng Diyos na hindi sila nagkasala. Hindi pa sila nagkasala. Na-enjoy nila. So kung titingnan natin gaano sila katagal nag-enjoy sa presensya ng Diyos. So dito, ating makikita na sin came through a denial of divine will and the elevation of the will of man over the will of God. So naging kasalanan ni Adan at ni Eva ay yung binaliwala nila ang divine will, ang banal na plano o kalooban ng Diyos upang ihanay nila ang kanilang kalooban laban sa kalooban ng Diyos. So ito yung sinasabi, sin came through a denial of the divine will and the elevation of the will of man over the will of God. So, pinantay nila yung kanilang sarili na parang mga Diyos. Nabaliwalain nila ang kalooban ng Diyos, yung kanilang kalooban ang sinunod. So, dito makikita natin na sin came through rebellion against God's word. Dito natin makikita na rebellion na may tuturing yung ginawa paglaban sa Diyos, paglaban sa kalooban ng Diyos, paglaban sa salita ng Diyos, paglaban sa damdamin ng Diyos ang ginawa ni Adan at na Eva. Kaya nga ito ang naging resulta ng nangyari kay Adan at kay Eva. So dito papasok ngayon yung the peak of the pool. So nangyari, nang nakasala na sila, ang resulta nito ay Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi ng salita ng Diyos, your iniquities have separated between you and your God. So yun na. Yung kanilang kasalanan, yung kanilang pagsuway, yung kanilang pagbaliwala sa salita ng Diyos, yung pagbaliwala sa Diyos, yung pagbaliwala sa damdamin ng Diyos, sapagkat ang damdamin ng Diyos nang likain sila upang sila maging caretaker sa mga bagay ng Diyos. At hindi lang yun, binigyan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigay ng Diyos sa kanilang kalulatian, binihisan sila na hindi nila makita yung kanilang kahubaran, kundi yung kalulatian ng Diyos. Ngunit, pinili nila sumuway sapagkat meron silang napakinggan mula sa labas. Negative. So dito makikita natin na sabi niya, your iniquity have separated between you and your God, and your sin have his peace from you. Malayo na ang mukha ng Diyos sa tao. Kaya kung minsan, kapag ang tao ay malayo sa Diyos, ay napupuno ito ng samot-saring problema na kinakaharap sa buhay na ito. Walang kapayapaan, laging balisa, laging may problema. Kaya nga, ito yung epekto. Pumapasok na tayo sa ikatatlong katotohanan tungkol sa blueprint ng Diyos sa tao. The effect, o pang-apat na tayo, the effect of the fall of man. So,
ang tao, ayon sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2 verse 1 and 3, ito na ang nangyari sa tao. Naging patay ang tao sa kasalanan. Lumakad na sila ayon sa lakad ng sanlibutan na pinamumunuan ng prinsipe, ng kapangyarihan, ng kahanginan, ng espiritu na gumagawa sa mga anak na masuwayin. So dito natin makikita ngayon yung disobedience, yung pagsuway, yung pagiging masuwayin ng mga anak sa magulang, children of disobedience, sapagkat ang tawag ng Diyos sa mga anghel ay kanyang mga anak, sons of God. Ngunit nang sila ay sumuway, ang tawag sa kanila ay children of disobedience, sapagkat nang pamunuan sila ni Lucifer upang sila ay sumuway, lumaban sa Diyos, binaliwala ang Diyos, sila ay naging mga anak ni Lucifer na tinatawag na children of disobedience. So, ito yung mga nilakaran nila na ang kanilang sinusunod na, ang kanilang mga kaisipan na tawag sa kanila ng Diyos ay mga anak ng galit at kapuutan. So, ito na yung nagiging effect. So, kaya nakikita natin yung galit at puot ng Diyos sa mga lugar na kung saan naroon yung gawang masasama. So dito, pinapakita sa atin ng Diyos ng tao, ang ipik ng tao, ang ipik nito sa tao sa kanyang pagkahulog mula sa biyaya ng Diyos, mula sa plano at layunin ng Diyos. Ang tao ay nagkaroon ng masamang kaisipan. Kaya makikita natin sa ating kapanahunan yung mga masamang pag-iisip. So dito natin makikita na yung masamang pag-iisip, ito yung sinasabi sa Hebrews 10:22. Ang sabi, kinakailangan nating lumapit sa Diyos. Let us draw near to God with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our body washed with pure water. Bakit kinakailangan nating lumapit sa Diyos? Sapagkat yung ating konsensya ay naging masama. Kaya nga sabi dito, let us draw near with a true heart. Bakit? Yung puso ni Adan na iba, na epekto ng kanilang pagkahulog sa kasalanan, pagkahulog sa tukso ng Diablo, sa Garden of Eden, ang konsensya nila ay nakatuon sa kasamaan. So dito natin makikita na ang kasamaan ay mga gawa na hindi nakalulugod sa Diyos. Mga gawa laban sa kapwa-tao. So dito natin makikita na ang mga masamang gawa na ito ay hayag sa ating kapanahunan na ginagawa ng Diablo sa pamitan ng kanyang mga anak sa pagsuway. Kaya naman ang content natin ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Dapat alam natin ang mga bagay na ito na nanglikhain ng Diyos ang tao na mayroong siyang spirit, soul, and body
perfect ang kapagkalika sa kanya ng Diyos. Ngunit ilagay siya ng Diyos sa panahon na kinakailangan subukin kung paano nila gamitin ang kanilang sariling kalooban. Pabor sa Diyos o taliwas sa Diyos. So, sa pagsubok ng panahon na yon, nalaglag ang tao. Nalaglag ang tao, pinaalis ng Diyos sila sa Garden of Eden. Nawala yung buhay, nawalang hanggan, nawala yung glorified robe of righteousness, pumasok sila sa labis na kaglumihanan. Kung sa Garden of Eden, sa presensya ng Diyos na enjoy nila ang lahat ng uri ng pagkain na ipinagkaloob ng Diyos sa Garden of Eden. Ngunit na sila ipinalabas ng Diyos, kailangan silang magpatak ng kanilang pawis para sila mabuhay. Kaya nga, itong epekto ang nangyayari sa ating mundo ngayon, labis na kasamaan, panlalamang sa kapwa-tao, pagpatay, masakit at karamdaman, pagkagahaman, sa kapangyarihan at kayamanan, ay ito yung epekto ng pagkahulog ng tao. Kaya nga, ang Diyos ay nagpapaalala na kinakailangan natin bumalik sa Diyos. Ito nga sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 10. Sabi ng salita ng Diyos, "Come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." So ito yung nais ng Diyos. Ang layunin ng Diyos kung bakit pinapakita niya sa atin yung paano nilikha ang tao, inilagay ng Diyos sa pagsubok, nahulog ang tao at naging epekto nito ay ang kasamaan. Ngunit sa kabila ng kasamaan ito, naroon ng Diyos yung pag-abot ng Diyos sa tao. Kaya sabi niya dito, "Come now." Hindi tomorrow, hindi bukas, kundi ngayon. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Come now, sabi ng Diyos. Let us reason together. So mag-usap tayo. Mag-usap tayo, sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kahit pa ang iyong kasalanan ay tulad sa scarlet o violet, magiging ito'y parang maputi. Ito'y magiging maputi tulad sa niebe. Bagamat ang inyong kasalanan ay napakapula, magiging itong puti, maging malinis. So dito, pinapakita ng Diyos ang epek nito kapag hindi tayo nakabalik sa Diyos, ay kagulamihanan, kahirapan sa buhay nito. Ang buhay ng tao ay hindi sa kayamanan, sa karamihan mga bagay na tinatangkilik ng tao. Ang buhay ng tao ay mula sa Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, sapagkat sabi ng Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So napakalaga na magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Napakalaga na magkaroon tayo ng muni-muni, paglapit sa Diyos, upang tamuhin natin ang biyaya na ito ng Diyos, upang maiwasan ang hatol ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So dahil nga sa epekto ng pagkahulog sa tao, ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Ang alipin ng kasalanan ng tao, upang ang tao
pahirapan ng diablo sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, dali ng tao sa lahat ng uri ng problema. Walang kapayapaan. Ngunit kapag kasama natin ang Diyos, taglay natin ang kapayapaan na ito na mula sa Diyos. Kaya ang content natin ay ipinapaalam at ibinabahagi ko sa inyo ang katotohanan ito. Upang huwag tayong maging mga anak ng diablo, kundi maging mga anak tayo ng Diyos. So, bagamat naroon yung effect ng kasalanan, ibinigyan naman ng Diyos yung kanyang biyaya, ang ating Panginoon. So, kapag lumapit tayo sa Panginoon, sumampalataya tayo sa Panginoon, magkakaroon ng pagbabago na hindi na tayo magiging anak ng mga pagsuway, kundi magiging mga anak tayo ng Diyos, sapagkat ito ang sabi sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi, "But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." So kung sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus at magkaroon tayo ng pagkakataon na lumapit, makikipag-usap tayo, sabihin natin sa Panginoon, "Panginoon, bigyan mo ako ng gutom at uhaw sa iyong salita." Sapagkat sabi sa Amos, ng salita ng Diyos, Amos 8:11, sabi ng salita ng Diyos, "Behold, the days come, saith the Lord God, I will send a famine in the land, not the famine of bread nor of thirst of water, but of hearing of the words of the Lord." Kaya nga, pag binigyan tayo ng Diyos ng gutom at uhaw, hahanapin natin ang Diyos. Magbabasa tayo sa kanyang salita. Lalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At doon, magkakaroon tayo ng ugnayan at igagabay tayo ng Diyos sa buong katotohanan. So, napakaganda yung buhay na iginagabay ng Diyos ang tao. Kaya dito, magiging buhay sa atin ang Psalms, awit 23. Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lay down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." So dito natin makikita na kapag ang Diyos, sinampalatayanan natin at lumapit tayo sa kanyang bugtong na anak. At si Jesus na yung maging shepherd natin, maging pastor ng ating buhay, maging pastor ng ating buhay. Dadalhin niya tayo at i-restore sa atin ng Diyos. Dadalhin tayo ng Diyos doon sa kapayapaan, sa kasapatan ng mga bagay. Kaya naman, sa video natin ito, aking binabahagi sapagkat ito yung 28 years ng vision na pinakita ng Diyos sa akin. Nang ito ay pinakita sa akin ng Diyos ay year 1996 January. So mula 1996 hanggang 2024, 28 years na. At magkakaroon ng katuparan sa aking pagsunod sa Diyos, sa aking pagsampalataya sa Diyos, sa aking paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang vision na pinakita ng Diyos sa akin ay nakaluhod ako, nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos, nagsusumamo sa Diyos, inilalapit ko sa Diyos yung aking problema, inilalapit ko sa Diyos kung saan ko kukunin yung aming kakanin sa araw-araw, inilalapit ko sa Diyos na kailangan namin ng malakas at malusog na katawan habang ako nakikipag-usap sa Kanya.
narito, ang Diyos ay nagbukas ang espiritual na mata. Na siya nakaupo sa kanyang trono. May hawak siyang tinapay na kulay ginto. Ang unang abot niya sa akin sa kanyang kanang kamay, tiyak ninabot at aking sinabok para sa aking sarili ang tinapay na yan. At tapos kung kanin sa pananampalataya matapos kong tanggapin ang kanyang salita, muli ang Diyos ay nagbigay. Hindi na para sa aking sarili, kundi para ipamahagi. At ito ngayon ang katuparan. After 28 years, ibinigay ng Diyos yung golden food. Yung tinapay sa pamagitan nito. Bible na to. Itong Bible na to, I consider the golden bread of God. At dito ko kukunin yung ibabahagi sa inyo. At kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng gutom at uhaw, na naisin mong makinig, na naisin mong manood, na naisin mo na mag-subscribe. Dahil ang aking binabahagi sa inyo ay purong salita ng Diyos upang mamulat yung ating espiritual na mga mata na napagdinglan sapagat ang kaliliman ay pinaghaharian ng dyablo at ang Diyos naman ay naghahari sa kaliwanagan. Sapagat ang sabi ng salita ng Panginoong Hesus, siya ang ilaw sa sanlibutan. Kaya nga, napakalaga na magkaroon na tayo sa ating kapanahonan sa buhay mo, kaibigan. Kung napanood mo ang video nito, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng gutom at uhaw upang baybayin mo simula ng video na ito hanggang sa kasalukuyan na pinapanood mo. At nagbibigyan ka ng Diyos ng gutom at uhaw upang ikaw mismo magkaroon ng pagnanais na meron tayo sa kasaganaan ng salita ng Diyos. Meron tayong tinatawag na Bible app. So meron tayong cellphone, pwede natin i-download ang Word of God at doon tayo magbabasa. Na ako binigyan ng Diyos ng una kong karanasan ko paano niya ako binigyan at pinakilala sa Panginoong Hesus ay sa New Testament. Meron akong nakitang Bible. Ang Bible na ito ay mula sa basurahan, tinapon nung pinagbigyan. At nung nakita ko ito, tingnan ko, wala akong nakita kahit isang maayos na page, kundi lahat ay kusot na nilimahin ng dumi. At ito'y aking pinampot at isa sa aking inayos. At yun ang naging kaaliwan ng aking buhay sa kabila ng ako'y lumaki sa isang masalimuot na buhay. At doon nagsimula ang Diyos, hayag hanggang sa nagnais ako na magkaroon ng Bible na Old and New Testament. At idinaan mismo ko ng Diyos sa kung saan mabibili ang Bible. At doon ako nagsimula na inalam ko nagbasa, magbasa sapagkat binigyan ako ng Diyos ng gutom at uhaw. At dahil dito, kaya ang video na ito, ang channel na ito, ay magpapatuloy sa biyaya ng Diyos upang ibahagi ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat tao. At kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng gutom at uhaw, at kapag ikaw ay dinala ng Diyos na para mapasulyap sa aking channel at mapanood mo yung mga content na ating ibinabahagi, at ikaw ay nagkaroon ng gutom at uhaw, please huwag mong kalimutan mag-subscribe. Huwag mo rin kalimutan pindutin ang notification bell upang ikaw ay magiging updated sa sunod pa natin mga upload ng mga video. Kaya nga, sa oras na ito, ating pagpapasyahan ang kalooban ng Diyos. Ating hanapin bumalik sa presensya ng Diyos. Nagbigay sa akin itong Bible na to, yung Lex Bible. Dito ay pinakita sa akin ng Diyos, yung gintong tinapay na aking ibabahagi sa inyo. Kaya naman, salamat sa pagkakataon na dinala ka ng Diyos
na mapanood mo ang aking channel at ang mga content po natin ay tungkol sa salita ng Diyos. Tungkol sa plano at layunin ng Diyos, tungkol sa blueprint ng Diyos, sapagkat napakahalaga nating malaman. Yung blueprint ay napakahalaga sapagkat yun yung susundan para dalhin sa katuparan. Ang blueprint ay term yan ng mga architect, civil engineer at mga master builders na gumagawa ng mga tahanan ng mga tao. At kapag makita mo ang blueprint at nakita mo maganda, kung ano ang nakita mo sa blueprint, gayon ang mangyayari sa gagawin ng tagagawa. Kaya kung ano ang makita nating pangako ng Diyos sa Bible, yun ang ating aasahan. Yun yung ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ngunit kung hindi natin malaman kung ano ang blueprint ng Diyos, kapahamakan ang naghihintay. Sapagat sa blueprint ng Diyos, malalaman natin buhay na walang hanggan. Kapag tayo sumampalatay sa blueprint ng Diyos, makikita natin ang sabi ng salita, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him shall not perish, but will have an everlasting life. So sa blueprint ng Diyos, malalaman natin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa blueprint ng Diyos, malalaman natin na tayo magiging mga anak ng Diyos. Aalisin tayo ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman at ng kasalanan tungo sa kaharian ng kanyang anak na maghahari sa katuwiran, sa kabanalan habang buhay. Kaya nga dito, sa content natin, aking ibinabahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Kung ating maunawaan na nilikha ng Diyos ang tao, sinubok ng Diyos ang tao, bumagsak ang tao sa kasalanan, nahulog ang tao sa kasalanan, at ang ipik ng kasalanan, siyang nangyayari sa ating kasalukuyang sitwasyon, sa ating kapanahunan, sa ating mga buhay, na samot-saring problema na pinagkakaloob, binibigay ng Diablo sa tao na pinamamahalaan niya. Ngunit kapag tayo mapunta sa Diyos, tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, tatanggapin natin ang Diyos ng kapayapaan, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, bibigyan tayo ng Diyos ng pagtatagumpay. Ano mang suligin ng kaaway, ano mang suliranin sa buhay na maaaring dalhin sa atin ng Diablo, may Diyos tayong mag-iingat sa bawat sa atin. Yun ang layunin ng Diyos kung bakit kailangan natin sumampalataya. Kailangan nating malaman kung ano ang kanyang blueprint. Ang channel natin ay para ipahayag kung ano ang blueprint ng Diyos sa sangkatauhan. Kung ano ang blueprint ng Diyos para sa ating buhay, kung ano ang kanyang plano at layunin, malalaman natin sa blueprint ng Diyos. At dito, pinakikita ng Diyos sa atin. Tayo ngayon ay nasa pang-apat na katotohanan tungkol sa tao. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa kanyang wangis, at ang tao ay dinala ng Diyos sa pagsubok. Ang tao bumagsak sa pagsubok ng Diyos, at ang tao ngayon ang dinadanas ay ang epekto ng kanyang pagsuway sa Diyos. Kaya naman, meron pa tayong tatlo. At ang tatlong ito na pag-uusapan natin sa sunod nating video, dito naman mamumulat tayo kung paano pinahalagahan ng Diyos ang tao sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. Makikita natin kung paano pinahalagahan at binigyang halaga ng Diyos ang tao sa kabila ng karamihan kasamaan ng puso ng tao. Pagkatapos natin na malaman ang God's appraisal of man, malalaman natin na man, part, and redemption. Malalaman mo na tinutubos pala ng Diyos ang tao para mabalik ang tao sa Diyos. At ang pang-pito ay
man's destiny. So yung tatlong yan ang susunod nating pag-uusapan, susunod nating video. Kaya nga kaibigan, nawa ang pagdalaw ng Diyos sa ating buhay. Nawa ang Holy Spirit ang magbigay sa atin ng gutom at uhaw. Nawa ang Diyos, ang buhay na Diyos, ang totoong Diyos, ang Panginoong Hesus, ang bugtong na anak ng Ama, ang anak ng Diyos na buhay, magpahayag sa atin upang bigay sa atin ang Holy Spirit. Dalhin tayo sa buong katotohanan. Kaibigan ko na pagpala ka sa video natin, huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Salamat sa iyong panonood. Subscribe na po sa Diyos ang papuri.